Okay, so Sabagay. tomorrow po, August 6, no? So, Yes. D-Day. Ano po bang inaasahan niyo from your end dito sa Senado patungkol po dito sa impeachment proceedings? Oh, and by the way, nung sinabi mo August 6 D-Day, kung hindi ako nagkakamali, anniversary ng bombing ng Hiroshima. So Yes, so sobrang historic. Oo. mm. Well, what to expect? A very heartfelt and very sharp debate on the floor. Ah, ako, kaming lahat sa minority, siguro yung iba naming mga kasama sa majority, naghahanda talaga, pinag-aralan itong pagdedebatihan namin bukas. At bawat linggo, bawat araw na dumaan, may importanteng developments na nangyayari na nagdadagdag sa konteksto ng debate namin bukas. Nabanggit mo na rin, Christian, no? Nagfa-file na ng motions for reconsideration yung mga stakeholders. Nauna na yung unang group of complainants nung Biyernes at kahapon nga yung napapansin ng marami, napakagandang MR daw ng House of Representatives sa pangunguna ng Solgen. So itong lahat inoobserbahan namin mula sa Senado kasi ilang beses ko na at naming sinabi ang tataas ng mga at ang lalalim din ng mga prinsipyong nakasalalay dito. Yung prinsipyo ng solong responsibilidad ng Senado duminig ng impeachment complaint, yung prinsipyo ng pagrespeto sa Korte Suprema at syempre, huwag nating kalimutan yung prinsipyo na may karapatan ang mamamayan dun sa sinabi mong accountability. So paano naming lahat babalansehin ito? Paano namin isusubukang pipilit na i-harmonize? An important ball is now in the court of the Supreme Court. At siguro lumalakas din yung damdamin ng iba na dahil nasimulan na yung process ng pag-file ng MRs, ba't hindi natin intayin yung magiging ruling naman ng Korte Suprema sa mga motions na ito? Okay. I understand, di ba, meron po kayong isinusulong na draft resolution dyan po sa Senado. Okay, ano po ba yung laman nito? Ano yung specifically gusto nyo mangyari? At ilan na po yung lumalagda dito? Sa pagkaalam ko, mayroong 5 na nag-signify ng suporta. Hindi ko alam kung yung buong 5 ay nakapirma na. May pang-6 na nagsabi publicly ng similar sentiment. Pero hindi ko pa bilang kung ilan ang aktual na pumirma. Maganda yung resolution. Ito'y initiative ng several senators, kasama na po ako. At basically, kinukuha yung payo ng ilang mga dating justices at Supreme Court Chief Justices natin kung papaano hilingin sa Korte Suprema na mabigyang daan yung pagpapatuloy ng impeachment trial. So it's another and a very positive element dito sa namumuong field of battle bukas sa Senate plenary, August 6th. So specifically, gusto nyo munang ituloy yung impeachment proceedings, tama? Opo, Hintayin yung Supreme Court action doon sa MR. Yes, or yung earlier, yung sense kasi nung resolusyong iyon na dinraft at pinapaikot para sa pirma, this came about before the MR started to be filed. Pwede kasing course of action din ay i-revisit, no? Magbalik tanaw ang Korte Suprema sa naging ruling nila nung una. O lalo na ngayon na may mga MR, bumibigat yung ganyang paghiling sa kanila. Okay, parang lumabas sa mga balita initially, ang lumagda dun sa draft resolution, kayo, Senators Kiko, Bam, and Tito Soto. Tama po ba? 4? Yes po, tama po yon. So meron pa pong 2 na binabanggit kayo? May isa pang nabalitaan ko na pumirma and may isa pang nagpahayag publicly ng parehong sentimiento. But at the very least, andun na yung minority leader, tapos isa sa mga deputy minority leader, ako, at 2 miyembro ng majority. Pero yung buong minority bloc, hindi kayo expected to be solidly behind that. Tama po ba? Kasi isa sa inyo, si Senator Migs, nun pa niya gustong, di ba? Ayaw niya na impeachment di ba? Sabi niya, witch hunt. Well, si Senator Kiko ang nag-initiate ng resolusyong iyan, and ang sinabi niya sa akin na wish niya ay mas marami, ang pinakamaraming pwedeng pumirma sa resolusyong iyan ay pumirma. So iniikot both sa majority at saka sa minority.
And sa amin naman, sa panig ng minority, talagang pinaghahandaan din naman namin yung field of battle, ika nga, where all these initiatives, pati yung RESO, will come to the fore. At yun na nga yung bukas. Opo. Inisip ko kasi kung ano po, yung mga dynamics diyan po sa chamber ninyo sa Senado. Kasi you have a specific group of senators na at least based on my perception, kahit anong paliwanag ang gawin talagang mga baka Duterte yan at talagang nun pa sila gigil na gigil patay yung impeachment proceedings. So how do you intend to deal with that particular block? Tapos can you describe kung meron ba talagang grupo ng mga senador na pwede pa talagang paliwanagan itong mga malalalim na prinsipyong binabanggit ninyo patungkol po dito sa issue na impeachment? Definitely mayroong grupo o mga individual na pwede pang paliwanagan o hawak na nila sa kanilang mga kamay at isip at puso yung mga prinsipyong ito. At ito napapakiramdaman ko sa iba't ibang conversations sa kanila, sa iba't ibang settings. At umaasa akong mag-on the record bukas. Lalo na nga, yun na nga, nagsisimula na talagang mag-file ng motion for reconsideration dun sa Korte Suprema. As for yung mga kasama namin na talagang balak at in fact nagsabi publicly na papunta talaga sila sa pagpapadismiss ng motion, kaya po kami naghahanda ng maigi dahil napaka-importante ng issue ito at talagang mag-aargumento po kami, makikipagdebate po kami pati sa kanila tungkol sa tingin naman namin ay tamang proseso moving forward. Opo. Doon sa mga hindi familiar tsaka initiated sa mga debate po dyan, talaga ba meron na sway na position after a siguro very lengthy debate or talagang fixed na yung decision ng mga senador dyan? May nagbabago pa ba? Mayroong nagbabago. It may seem at the start na may mga fixed positions dahil sa partisan position na pinanggagalingan o tinatayuan. Pero maalala po natin yung debate nung huling mga araw ng 19th Congress. June 11 to 13, June 9 to 11. Nung panahong yun, inaasahan namin ni dating Minority Leader Coco Pimentel na kaming dalawa lang na senator judges na mula sa minority ay boboto laban sa pag-return ng articles of impeachment sa House. Pero kalaunan, higit doble pa doon. At may 3 pang senator judges na sa Senate plenary ay mula sa majority ay bumoto kasama namin. So ibig sabihin sa buong plenary ng Senado, sa lahat ng senator judges, there is still space for debate at kumbinsihan para maka-arrive at yung sense of the Senate. Kahit pa, although of course, Christian, you must know na kung ipilit talaga bukas pagbotohan na, magdedemate rin ako laban doon dahil tingin ko talaga premature. Pero kung ano mang prosesong gagawin bukas, definitely may espasyo para sa kumbinsihan at susuungin namin yon. Pero sigurado may magpupush po niya, no? Pagbotohan. Siguro because they are confident with the numbers. Sinabi nila na ipupush nila yan. So pinaghahandaan din namin yung pushback. Meron po bang added suasion kasi nasa side ninyo si dating Senate President at ngayon Minority Leader Tito Sotto, definitely the most senior. And meron bang added suasion yan sa mga colleagues ninyo na hindi necessarily kasama sa minority? For sure, I would believe so, Christian, kasi naging SP, Senate President, si Minority Leader Sen Tito. So, siya ang kumbaga nagko-command sa majority noon at lahat kami, kahit akong nasa minority noon at yung mga kasama namin ngayon sa majority na naging majority nung panahon niya, will remember how he on several occasions stood for the independence of the Senate. At hanggang ngayon, bilang minority leader, ganun pa rin yung tinitindigan niya. No? Yung bilang minority naman na kami dapat mag-fiscalize, mag-check and balance, at bilang veterano nga, lagi niyang tinataguyod yung rules at yung tradisyon ng Senate. So, para sa akin talagang napakabigat, no? Nung kanyang salita at yung kanyang tayo maging sa isyung ito ng impeachment.